Hey guys, so today meron na naman tayong aayusin na cellphone. Ito nga pala yung Samsung A12. So pinapagawa sa akin to kasi nga nabasag na yung LCD and nag-give off na rin yung kanyang power button. So medyo naglo-loose na. So ito yung kanyang sira. Ayan, so pansin nyo naka-electrical tape na lang yung kanilang LCD, no, para ma-hold yung LCD mismo kasi parang siguro nawala na ng glue or something. So ayan, tanggalin na lang natin yan and linisin natin, no. Ayan, so medyo may gasgas na rin yung back cover. So ang ayusin natin dito today is yung kanyang LCD, yung power button, yung volume flex na rin, no, idadamay na natin, tsaka yung kanyang back cover, babaguhin na natin yan. So in order pala natin na LCD is meron na ring frame. So yung mga lumang components ililipat natin sa bagong frame, no, kapag dumating na yung ating order. Ayan, so lilinisin muna natin yan para suwabing-suwabing galawan. Alright, so tanggalin muna lagi yung SIM tray bago buksan yung ating back cover, no. Baka madali or masira yung ating back cover. Ayan, so dahan-dahan lang sa pagbukas. So ayan, upon opening the back cover, so tanggalin agad natin yung mga flex ribbon dyan, yung mga connections, and then yung back cover ng ating mainboard, tanggalin na natin lahat dyan, no, para malipat na natin yung mga components. Ayan, so dahan-dahan lang guys. Yan. Mainboard, yan, GSM module, charging, and battery. Yan, and then lipat na natin. Tamang tanggal lang tayo ngayon. So fast forward na lang natin yan guys para dire-diretso tayo, no. Ayan, so nag-come up na rin yung ating lumang LCD, no. And then syempre linisin natin yung kanyang mga parts kasi minsan meron mga corrosions eh. Parang may oxidation na or something sa ating mga parts, kaya linisan natin yan. Yan, especially dito sa may charging port. Yan, nag-oxidize na ata yung bakal or may greenish na mga something. Marumi na eh. So linisin natin using alcohol isopropyl 99. And yan, as you can see, a little better na. And then, unbox na natin yung ating LCD. So, yung LCD natin, dalawa yung binili ko. Meron pa kasi ako isang re-repair na Oppo. And then, ito namang A12. Yan, so hindi ko na pinakita yung LCD na isa, no? So, umorder lang ako sa TikTok shop, guys. So, kung kailangan yung umorder nyo yan, merong link sa baba. Ibibigay ko. Yan dyan. So, click nyo lang yan and umorder na kayo. Ayan, so kasama na rin yung frame dyan, guys. So, maganda yung pagkakagawa ng frame niya. Parang original din. So, lipat na natin yung mga components para dire-diretso lang tayo sa paggawa, no? Ayan, so lipat natin yung mga speaker, yung mga volume flex. Ayan, lipat na natin yung mga components niya. Maghihinang tayo guys. Yung binili natin, no? Mali yung pagkakahinang dito. Ngayon, no? Hindi gumagana yung on and off. Kailangan natin kabit to. Ayan yung ikakabit ko na nga guys, yung power button. Medyo merong aberya kasi yung kanyang button hindi talaga nakahinang sa may kabila or sa may contact niya, no. So gagawa natin ng paraan, hinangin natin. And then testing na natin, no. O yan, so nog-on naman siya guys. Okay naman, functioning na yung power button niya, no. Guys, So lilagay ko rin dyan yung mga link. Yan, so be cautious na lang din kasi minsan hindi maganda yung pagkakahinang nila. So sisinupin na lang natin. Ayan, so as you can see, gumagana na yung LCD din. So, tuloy-tuloy na lang. So, balik na natin yung mga components and then yung back parts. Ayan, yung mainboard. Assemble na tayo. So, testing lang natin saglit yung ating LCD. Ayan, so far so good naman. Ayan, so maganda yung pagkakabuild niya, matibay. Hindi yung flimsy na LCD, no? Hindi ko siya masasabing original eh. Pero, at least, di ba, working. Ayan, so hindi naman siya ganun ka, parang class A na LCD na madaling masira. Ayan. So, okay naman siya. Functioning well. Testingin natin yung mga camera. Ayan. Functioning naman. Ayan. Bago natin isara yung likod kasi nakakairita talaga isara yung mga back cover ng mga gantong cellphones eh. Medyo mahigpit. Kaya kailangan testing na natin lahat bago natin isara, no? So, ayan. Yung power button natin. Alright. Ayan. So, turn off na natin tong phone and then continue tayo sa ating gawa. So, dito guys, kinakabit ko na rin yung volume flex natin na replacement. Ayan, para bago na lang din kasi parang ano na yung luma eh. So bago na lang din kasi mura lang din naman yan. Sabay-sabay na yung palit. And then takpan na agad natin yung ating mainboard, no. Sabay assembly na and then testing natin ulit. At saka isara ulit natin. And then okay na yung ating phone. And then meron din guys kasamang tempered glass yung LCD na in-order natin. So yan, smooth na smooth. And then in-install ko rin naman yun right afterwards ng ating video yan.
And then, okay na guys. Check nyo na lang yung mga links natin dyan below and follow for more.